po mga DDS vlogger at yung daw po mga trolls ang nasa likod daw mga kababayan ng pagpapakalat ng mga fake news sa bansa. At ayon po yan mismo kay General Torre. Kay PNP Chief, General Nicolas Torre mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan. Which is totoo naman. It is an outrage. Di ba? Eh kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Walang magawa. Ganito inilarawan ng Philippine National Police ang mga kumakalat na video sa social media na tila nagpapahayag ng kawalan ng kaayusan sa bansa. Biruin nyo, no? Diretsahang sinasabi ni General Torre na yung mga DDS mga kababayan talagang lantarang fake news at pinagmumulan ng mga maling impormasyon na naglilipa na dito po sa ating bansa. Parang ano, kung matatandaan nyo, di ba no nag-aaway-away na yung mga DDS, inilabas ni Maharlika yung voice recording ni Daryl Yap na kung saan mga kababayan, si Daryl Yap pala yung isa sa mga puting ahas ni Maharlika. Ang pinakamasakit pa nga dito sa parte na inilabas ni Maharlika, nakita ng taong bayan kung paano traidorin ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na si PBBM. Biruin nyo gaano nakakahiya yung ginawa ni Senator Amy Marcos na yung kapatid mo inilalako mo sa iba para sirain yung kapatid mo. Diba? Mas kinampihan mo pa yung ibang tao na ang gusto ay pabagsakin yung kapatid mo kaysa kampihan mo yung kapatid mo at protektahan mo. Mas matanda ka pa naman kay PBBM. Diba ngayon lang tayo nakakita mga kababayan na ikaw yung ate pero ikaw yung sumisira sa nakababata mong kapatid. Ang masakla pa nito, ginamit niya pa si Daryl Yap para utusan na dumikit dito kay Maharlika at isend yung mga impormasyon laban sa kanyang kapatid na wala naman pong katotohanan. Ngayon, kung titingnan nyo, saan, ano nangyari kay Senator Amy Marcos? Diba? Biruin nyo, inilaglag sila ni Maharlika at pinalabas na si Amy Marcos ang nasa likod ng lahat ng paninira kay First Lady at saka po kay PBBM. Pati yung pagpapakalat nila na may lalaki etong si First Lady, mga kababayan, binibembang habang hayo na hayo daw po sa ipinagbabawal na bato, sa kanila pala nagmula yan, kay Daryl Yap at kay Senator Amy Marcos. So dapat, kinakasuhan ng gobyerno yan. Kasi yung mga yan pala, ang naninira sa gobyerno ni PBBM, buhat noon pa man at ang inuutusan nila, etong si Maharlika. Gaya ng 3 individual na nagharang na mahabang upuan sa kalsada na tila pinalalabas na nangyari sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, base sa kanilang investigasyon, sa Indonesia nangyari ang nasa video. This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Ang problema, nasa Indonesia yan. Ang plate number, Indonesian plate. Bukod sa nasabing video, may isa pang nagpapakita ng pagpasok ng isang individual sa loob ng bahay at pinagtataga ang nasa loob. Yan nangyari sa Vietnam. Time nga ni tatay nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth eh. Ama! Di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala na talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi rin aniya sa Pilipinas nangyari ang pambubuli at pambubugbog sa isang estudyante na nag-viral sa social media. Ang mga markings na yan, tiningnan natin sa mga t-shirt ng mga markings, wala talaga sa Pilipinas yan. Sinabi ni General Torre, malisyoso ang pag-upload ng video para palabasin na magulo sa bansa. Kaugnay nito, gumagawa na aniya ng hakbang ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng mga fake news kagaya ng natura mga video na nagpapakita o naglalarawan ng hindi magandang imahe ng pulis. Dapat nga isa-isahin na yung mga fake news na mga DD na yan mga kababayan para nang sa ganon, talagang matigil na, umasog po na yung pagpapakalat ng mga maling balita dito po sa ating bansa. Kasi marami po talaga napapaniwala niyan. Lalo na yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa probinsya na hindi naman po talaga updated sa mga nangyayaring isyo dito po sa ating bansa. Mas madali at mabilis po silang mapaniwala, lalo na kapag kaganyan na sunod-sunod yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ngayon kung titingnan nyo, maliwanag naman po na ang sinasabi dito ni General Torre ang nasa likod ng mga yan,
yung mga DDS vlogger at yung mga DDS troll. Hindi naman totoo. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Isang vlogger ang kinasuhan sa Cebu matapos na mag-post ng video ng isang away sa post na pinalabas na insidente ito ng snatching. Nea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, maliwanag mga kababayan na at least diretsahang sinasabi ni General Torre, yung nasa likod ng mga yan, walang iba kung hindi yung mga DD-shit. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung mga DD-shit na mga yan talaga ang pinagmumula ng mga maling impormasyon. Kasi nga, kapaboran sa kanila yan. Pabor sa kanila na magpakalat ng mga ganyang klase ng mga balita na talagang makaka-impluwensya ng hindi maganda sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, ang gusto namang mangyari talaga ng mga taga-suporta ni Digong, masira ang gobyerno ni PBBM at mawala ng tiwala ang mga kababayang Pilipino po natin sa gobyerno ni PBBM. Yan po yung gusto nilang mangyari, kaya nga gumagawa sila ng paraan para sirain ang gobyerno ni PBBM at sila po ay masaya kapag ka nagagawa nila yan. Kasi nga, pagka nawala si PBBM sa kanyang posisyon bilang presidente, sino ba makikinabang? Sino ba siswertehin? Siyempre, si Sara Duterte, kasi nga kapakinabangan ni Sara mga kababayan yung ginagawa ng kanilang mga taga-suporta na mga DD-shit. Ano po? Anyway, kayo, ano po masasabi ninyo mga kababayan? Hingil po sa sinabi ni General Torre na kung saan ito daw po mga DDS vlogger ang nasa likod daw mga kababayan ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at mga fake news dito daw po sa ating bansa. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa issue po na yan. Pero teka lang mga kababayan at least tayo dito, nagtatalakay at naghihimay tayo ng mga balitang may resibo. At especially, wala tayong nakakaaway dito na humba yung dahilan. Wala tayong nakakaaway dito na humba yung dahilan. Anyway, ngayon mga kababayan, punta naman po tayo. Dito naman po sa last 2 topics natin na kung saan ito po yung matinding banggaan ni Senator Tito Soto at ito po mga kababayan si Senator Joel Villanueva. Ano po dahil nga mga kababayan sa issue ng Commission on Appointments. Dahil nga ang gusto mangyari ni Joel Villanueva, iupo yung 10 mga senator mga kababayan na miyembro ng majority. Ano po at yung minority, 2 lang yung papaupiin nila. So ngayon, hindi po pumayag ito pong si Tito Sen. At dahil po dyan, nagkaroon mga kababayan ng sagutan sa pagitan ni Senator Joel Villanueva at sa pagitan po ni Tito Sen. Anyway, shoutout kay Ma'am Dolly Babes at saka kay Judy Zay at kay Sir Ron De La Cruz Official. Ayan, mega love shoutout po na napakasarap sa inyo Eto, play na natin mga kababayan. Itindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats. Respect to the members of the minority na kinakausap naman kami. Hindi kami salimpusa dito. We can make this easy for you and we can make it also difficult for you. The party organization is the minority and the majority. That is a very poor interpretation. We leave it up to you, Mr. President. My objection stands. I don't think we should continue. Gusto nyo, ako pumapayag nga ako, mag-toss coin na lang. I move to elect the following as members of the Commission on Appointments. On the part of the majority, Senators Alan Cayetano, De La Rosa, Ejercito Estrada, Bongo, Marcoleta, Marcos, Tulfo, Villanueva, and Villar. So move, Mr. President. 10. What is the pleasure of the distinguished minority? Diba, biruin nyo, ang kailangan kasi mga kababayan dito sa Commission on Appointment, pakitama na lamang po ko parang 25 po ata yung kailangan dyan. Parang 13 sa Congress and then 12 sa Senate. Ngayon mga kababayan, yung inappoint po dito ni Joel Villanueva, puro galing sa majority. Biruin nyo yung 10 mga kababayan ng mga senador na miyembro ng majority, yun po yung mga inappoint niya dito, yung mga inia-appoint niya. And then dun po sa minority, sa grupo ni na Tito Sen, parang 2 lang ata yung kukuhanin doon kasi 12 nga lang yung kailangan mga kababayan sa Senate na maging miyembro at magkaroon ng posisyon dun po sa Commission on Appointment. Ngayon, ituloy pa natin. Minority Floor Leader. May I know how many members of the majority that the majority leader is electing into the Commission on Appointments? The majority leader will please respond. Sir President, we are electing 10 members of the majority Diba? in the Commission on Appointments, Mr. President.
May I know why the computation is the majority members of the so-called majority are getting 10 members into the commission on appointments? Yes, Mr. Mr. President. Leader may reply. Mr. President, the computation is based on an 80-20 representation from the majority and the minority. 80% of 12 members would be equal to 9.6 members, which may be rounded out to 10 members. 20% of 12 members would equal to 2.4 members, which is rounded out to 2. If you look at the composition, Mr. President, right now of the Senate, we have 19 members. Baka maguluhan kayo mga kababayan kasi baka isipin ng iba, ano yung pinagtatalunan nila? Gaano ba talaga kahalaga itong commission on appointment? Ano ba talaga ang silbi nito? So ngayon mga kababayan, ito kasi yan. Yung commission on appointment kasi pagka marami yung hindi kaalyado ng presidente, pag may gustong i-appoint ang presidente, siyempre dumadaan pa rin sa kanila yan. Ngayon, pwede po nilang harangin yan, mga kababayan, kapag halimbawa may in-appoint si PBBM pero ayaw nilang aprubahan, pwede po nilang harangin yan, lalo na pag hindi kaalyado ng presidente, yung mga senator na nakaupo po dun sa commission on appointment. Ngayon, para mas maliwanagan po, yung mga kababayang Pilipino po natin, kung ano po yung pinagdidibatihan nila dito, pakinggan muna natin itong nakita nating balita 7 years ago about po dito sa kapangyarihan ng commission on appointment para maliwanagan po yung lahat. Ano po, so ito, i-play po natin. Sino ba to? Hi, Sir Celso! Good morning po! Dito na Speaking tayo. of members, sino-sino po ba yung members ng Commission on Ano yun 12 sa Senate, 12 sa Congress. Ini-elect yun. 12 pala lang, bali 24. 12 sa Congress, 12 sa Senate. So ngayon ituloy pa natin. Tapos may chairman, yung Senate President, then mga vice chairman, minority floor leader, majority, tapos mga standing committees. Ang rule dyan, proportional representation based on party. No, yun kung minsan. So what happens to the independent? You will not get a seat, no? So some people group together to get one seat. Ang usual number sa House, depending on the number of congressmen, ngayon nasa 25 para isang magbe-break ng vote. Sa Senate, ganun rin. No? Ang purpose kasi sana nitong commission on appointment ay magkaroon ng check and balance. Ng presidente, confirm. Kailangan ko may karanasan ako dyan Hindi ko nababanggitin yung department. Halimbawa, may ina-appoint si PBBM pero ayaw i-confirm ng mga senator kasi nga yung mga senator mga kababayan na nagkaroon ng posisyon o upuan dyan po sa commission on appointment, hindi po kaalyado ni PBBM, pwede po nilang hindi i-confirm yun. So yan po yung dahilan mga kababayan kung bakit kini-question ni Tito Sen na, bakit puro mga majority yung naandya dyan? Bakit puro yung 10 na inia-appoint mo dyan, titindig ka dyan, ia-appoint mo yung 10 ng ganun-ganun na lang. Kung tutusin, dapat 2.5 sa minority mga kababayan, yung pwedeng magkaroon ng posisyon dyan po sa commission on appointment. Ngayon kung titingnan ninyo, parang ang pinag-uusapan kasi dito by party. Halimbawa pag PDP, 3, 2, yung pwedeng umupo mga kababayan. Pag nationalist party mga kababayan, ganun din. 2 din. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon ang nangyari kasi dito, siyempre sobrang gahaman sa kapangyarihan. Lahat ng mga kaalyado niya, ni Joel Villanueva, lahat ng mga kagrupo niya dyan sa majority, lahat po in-appoint niya yung 10. Kasama siya. Members in the majority, over 24 is 0.79, Mr. President. Tuloy pa natin dito. Tsaka yung kalihim doon. Gapangan yan tsaka ang daming horse trading na nangyayari dyan. Halimbawa, so what you're saying, kasi sabi nyo, supposed to be check and balance. Check and balance. Kasi pag sinabi nyo supposed to be, that means you believe hindi nangyayari yung check and balance na yun. Kadalasan. Kasi halimbawa, may congressman o senador na lalapit, sige, confirm kita, pero appoint mo tong pamangkin ko as USEC or ASEC. Diba? Sige, confirm kita, pero ako magsusupply sa'yo ng bond paper. Sige, confirm kita, pero akin tong proyektong to. Member ka ba dati na CA? Hindi. Ang daming ganun Hindi. Pero paano po ba yung nagiging proseso? Kasi di ba recently, dun sa case ni Secretary Judith Aguiwalo, ang sabi nila, all members of the House nung commission on appointments, yung 12 na yon voted no for her. Pero secretly... Hindi sabi ni Senator Recto. Hindi, sa House. Hindi, sa House. Sa House. Pero tapos sabi nila, ayaw nila ipakita kung sino yung mga nag-vote yes. So, pwede palang pero gawin ngayon yun. lumalabas.
Sinabi ng chair ng committee ng Social Service, si Mayo Almario, sinasabi niya na he voted in favor. Tapos, the usual, pangalawang beses na ito, si Congresswoman Sandy Ocampo, no? Sabi rin niya, Favor she daw, voted in favor. Pero may mga nag-leak kasing decision. Case ni Gina Lopez, may isang senador sabi he voted in favor. Pero may Pero ibang it senador doesn't nagsabi, add hindi up. naman, hindi totoo yun. Nag-no yun, no? Kaya, Si Pacquiao? Sabi dito ni Ma'am Gloria Ronquillo, kala ko pastor ka. Nahahawa ka na rin sa kayabangan. Di ka nakakaintindi ng tama. May Diyos ka ba? Alin po ba itong si Senator Joel Villanueva? Hindi gagamitin niya nga mamaya ang Diyos dito eh. Habang nagdidebate sila, ni Tito Sen mga kababayan, gagamitin niya yung Diyos. So ngayon, eto at least maliwanag na naipaliwanag dito mga kababayan na yung silbi ng Commission on Appointment para po magkaroon ng check and balance. Ngayon, halimbawa, may i-appoint, yan po mga kababayan bukod po sa presidente, dadaan din po yan sa Commission on Appointment. Ngayon, ang problema, pag masyadong abusado sa kapangyarihan, yung mga nasa Commission on Appointment, pwede silang mag-appoint ng isang tao na gustong maging parte ng gobyerno pero may kapalit. Diba? Let's say mga kababayan, i-appoint yung pamangkin ni ganito, pero may kapalit na ganyan. So parang ganyan mga kababayan, yung nangyayari. Ngayon, kung puro kaalyado ni Digong, yung mapapaupo dyan po sa Commission on Appointment ng mga miyembro ng Senado, ano na lang ang mangyayari sa ating gobyerno. So malaki ang posibilidad na yung ibang mapapa-appoint mga kaalyado din ni Digong, magiging tao ng gobyerno, magiging USEC, ASEC. Diba? So ngayon, mahalaga na dapat magkaroon dyan sa Senado ng mga tao, mga kababayan, na talagang mapapaupo dito sa Commission on Appointment na hindi titingnan na porkit kaalyado itong si ganito, i-appoint na. Porkit hindi kaalyado ang presidente, hindi i-confirm yung gustong i-appoint ng presidente. At pwede nilang harangin yan. So ngayon, eto, pakitama na lamang po ko. So ngayon, balik tayo dito mga kababayan sa debate ni Tito Sen at saka po ni Senator Joel Villanueva. Ituloy po natin. 5 members of the minority over 24 is 0.20. And if you multiply, Mr. President, 0.79 times 12 is 9.6. 0.20 times 12 is 2.4 members, Mr. President. May I know the basis of the percentages being mentioned by the majority leader, Mr. President? Because the last word I know is that the Supreme Court has decided that if there is controversy in the composition of the Commission on Appointments, it is very clear that the Senate must follow the party lines and the party representation. Tama! So if this body yan yung tinutukoy ko sa inyo mga kababayan na halimbawa sa Nationalist People's Coalition, halimbawa 2, tapos sa PDP 2, tapos dun pa sa ibang mga partido 2, para check and balance nga mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, ang nangyari dito, biglang tumindig si Joel Villanueva, tapos binabanggit niya na inia-appoint niya kasama yung kanyang sarili, yung ibang mga miyembro ng Senado, yung ibang mga senator na kaalyado po niya, dyan po sa majority. Anyway, ituloy pa natin. to follow the Supreme Court decision on the articles of impeachment, why can't they follow the decision of the Supreme Court when it comes to the computation of membership in the Commission on Appointments? Tama. So therefore, there is no such thing as 9.6, 9.5, 2.5, 2.4. It should be members of the NPC, 6. 3 of them should be in the CA. Members of the NP, Nationalista Party, is 2.5 or 5 of them. So therefore, 2.5, 2.5 should be in the Commission on Appointments. And then the rest are single members of each party. And therefore, they could talk to the other members so that their 0.5 can be a total of 1%, 1 for each representation. There are easily 11. Kita nyo, hindi sila makakaligtas kay Tito Sen dito. Oh, no, the PDP has 3 members. 3 na agad. PDP Laban. Si De La Rosa, si De La Rosa, si Bongo, si Robin. 3 na agad yun nasa PDP mga kababayan eh. Has 3 members, Senator Bongo and Senator De La Rosa and Senator Robin Padilla. So their representation in the CA should be 1.5. Right now, I'm already hearing Senator Bongo and Senator De La Rosa as members of the CA. What about the other members?
What about their political parties? I think this should not be the case to be followed, Mr. President. That the whim of the majority or the whim of the numbers shall prevail. I don't think so. We should follow the rule then, if that is the case. We have been discussing this with Senator Estrada. Senator Villanueva has tried to talk to me about it. What we're saying is that we could come up with a formula that will also jibe with the Supreme Court decision. If I So may, why all of a sudden coming up with something like this? And then coming up with percentages that an economist could not even understand. Mr. President, if I may. Before recognizing the Honorable Zubiri, Chair would like to recognize first the Majority Floor Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we put on record that we submit to the statements made by our Minority Leader that it should be based from the Supreme Court's decisions, Mr. President. May I quote, Mr. President, in Coseteng versus Mitra, the Supreme Court noted that the House membership was based on 80-20 representation. Almost the same, Mr. President, as what we mentioned earlier after rounding up the proportional representation of the LDP members comprising the majority during that time, Mr. President. Let me quote, Mr. President, the decision. The composition of the House membership in the Commission on Appointments was based on proportional representation of the political parties in the House. There are 160 members of the LDP in the House, and they represent 79% of the House membership. 80% of 12 members in the Commission on Appointments would equal 9.6 members, which may be rounded out to 10 from the LDP. Mr. President, noting, Mr. President, in the recent Congresses, membership in the CA has not been based on representation of political parties, but rather on proportional representation. And in this case, Mr. President, we Pakinggan niyo yung sasabihin ni Tito Sen dito, computed, Mr. President, the members of the majority and the minority bloc in the Senate. Also, Mr. President, let me point out, in the same formula, the Supreme Court cited in its decision, Gingona versus Gonzales, the practice of rounding off that has not been consistently followed in the 15th and the 19th Congress. Mr. President, in the same Supreme Court decision, the SC explicitly mentioned, it is also a fact accepted by all such parties that each of them is entitled to a fractional membership on the basis of the rule on proportional representation of each of the political parties or coalition, Mr. President. So, Mr. President, if the question is every senator would have a 0.5 fractional membership, the senator does not actually hold that 0.5 fractional membership, Mr. President. Ang may-ari po nito ay yung koalisyon. Ito pong sinasamahan niya na bloke. And that's why, Mr. President, if the question is whether or not a senator from the majority bloc, for instance, would give up his or her fractional membership to another party, it cannot be done, Mr. President, as the proportional allocation of seats belongs to, again, to the party, coalition, or bloc, and not the senators themselves. And the Supreme Court is very clear that a senator is not ipso facto entitled to a CA seat. I submit, Mr. President, and lastly, Mr. President, again, may I be allowed to mention this, in the Gingona resolution, kasi kung titingnan nyo mga kababayan ang point lang naman kasi dito ni Joel Villanueva, wag nang isipin yung about to sa wag nang isipin yung about to sa mga coalition, do sa mga party, mga kababayan. Kumbaga, ang gusto niya mangyari dito, i-appoint na lang yung ibang mga senator base mga kababayan do sa majority at minority. Ayaw ni Tito Sen ng ganyan. Kasi nga hindi magkakaroon ng check and balance yan. Bakit? Yung mga kaalyado ni Joel Villanueva dun sa majority, napakadami, 10 yun, mga kababayan. Tapos yung naando do sa minority, dalawa lang yung pwedeng umupo, 12 nga lang yung kailangan doon po sa Commission on Appointment. Diba? Biruin nyo kung gaano kagahaman ng mga ito sa kapangyarihan. Diba? 10 na sila Tapos dalawa lang yung pwedeng umupo sa minority. Wala naman yan mga kababayan doon sa mismong rules, lalo na doon sa sinasabi ng Korte Suprema, walang majority at wala pong minority. Ang laging pinagbabasihan dyan yung party system. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Issued by the Supreme Court, let me quote, respondents, however, accepted the fact that for the purpose of determining the proportional representatives of each political party to the Commission on Appointments, the basis thereof, Mr. President, the basis thereof is the actual... nawawala ba tayo? Nawawala ba? Hindi, okay naman yung signal Nawawala? Nawawala ba tayo? Ay, bakit nawala? Hindi, okay tayo. Okay tayo, hindi tayo nawala. Number of members of each political party at the time of election of the members of the Commission on Appointments in the Senate. And that's why, Mr. President, even though this representation is moving for this particular motion, Mr. President, this representation would submit to the wisdom
collective wisdom of the members of this institution. I submit, Mr. President. Senator Zubiri is recognized for his interjection. Thank you, Mr. President. Saka tandaan nyo mga kababayan na pagka nasunod itong gusto ni Joel Villanueva, yung basta siya tumayo, inappoint niya yung 10, ang mangyayari niyan, kawawa ang presidente. Kawawa ang gobyerno. Kasi halimbawa si PBBM ay natipuhan, pwede itong maglingkod sa gobyerno ko. Pwede itong tumulong sa mamamayang Pilipino, may puso to. So ang dami pong pagdadaanan yan bago ma-appoint mga kababayan at kinakailangan na yan ay dumaan sa commission on appointment. Ngayon ang problema dito, paano i-confirm ng mga nakaupo dun sa commission on appointment kung hindi naman kaalyado ng mga ito ang presidente. Di ba mga kababayan? Kaya nga dapat talaga na yung paraan ng pagpili dun sa mga senator na uupo dyan po sa commission on appointment ay nakabase po sa mga party system. Para na sa ganun mga kababayan, hindi lang galing sa majority or kaalyado ni ganito, mas maganda yung lahat mga kababayan, yung makakaupo dyan ay may malasakit sa taong bayan at hindi may malasakit do sa mga kaalyado nila. Ang mangyayari dito parang lutuan. Lutuan po ito kapag ka na-appoint yung 10 na sinasabi ni Joel Villanueva, tapos 2 lang ang ma-appoint do sa minority. Lutuan yan! Mr. President, with due respect to the majority leader, usually, if it's not political party that makes a decision for us on who will be heading this commission appointments, we usually look for partners. We've been doing that since 2007. Mr. President, I remember in 2016, my partner was Senator Richard Gordon. And he allowed me to take my seat in the CA actually for almost 2 terms, or two congresses, which is the 6th, 17th, and 18th congresses. And may kahati po ako, kaya 0.5 kami. He could have taken the first 1.5 years and I could have taken the second 1.5 years. But what he did is he gave it to me, hindi na siya umupo sa kanyang position or karapatan bilang CA member. Kaya dito lumalabas, mga kababayan, sa ating Senate President, may ka-partner po tayo. So, that's why we computed it at 9.5 and 2.5. That's also the right of the minority to have the 0.5 seat. Kaya nga sabi ko nga, Mr. President, maybe if we cannot get ourselves from that deadlock that there's a 0.5 seat, but we must at least recognize that the minority has the 0.5 seat. I mean, schematics lang yan 0.4 yung sa majority, 0.6. Pero sa totoo yan, 0.5 yan, kalahati-kalahati yan, Mr. President. Because we share our seat with another member. That's how it is. That's the tradition. I know Senator Jinggoy is familiar with that. The Senate President is familiar with that. We just look for partners. In the time when I was Senate President, Your Honor, the Senate President... Tama yung sabi dito ni Roswin Isidro, dapat equally 1.5. Pagpipilitan mo pa rin ang gusto mo, Joel. Kaya nga di ba? Dapat talaga may kahati yan mga kababayan. Hindi pwedeng susulohin nila yan. Ang gusto mangyari ni Joel Villanueva, susulohin lang mga kababayan nila yung posisyon, yung seat doon po sa Commission on Appointments. That I gave. Kasi naandyan din yung kung pagbabasihan natin yung paliwanag kanina do sa UNTV, sa unang balita na pinanood natin, naandun din mga kababayan yung yung pipwedeng pumera. Siyempre, kung ikaw ba naman mag-a-appoint ka ng isang tao mga kababayan na gusto maging parte ng gobyerno, pwede mong alukin niya na, ganito, kailangan bigyan mo muna ako ng ganito bago kita i-appoint. Naandyan din kasi mga kababayan ng pera sa Commission on Appointments. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ano ba, ituloy pa natin? My share actually to the Senate President, to Senator Chis Escudero, so that he'll have a full membership of the CA. Kasi kalahati ko siya. Wala akong kahati dahil ako yung presiding officer ng CA. So yung punto ko po dyan, Mr. President, kawawa naman yung 0.5 seat ng minority. 0.5 na lang tatanggalin nyo pa at ibibigay nyo pa sa iba. Papayag kami na may kahati po kami sa minority, sa majority. Yung minority sana, pabigyan na makaupo din. Whether it's the first half or the second half of the 20th Congress. But that would have been the more ideal situation, Mr. President. Na kung gusto nyo, ako pumapayag nga ako, mag-toss coin na lang. Para sa ganun, sinong uupo sa majority, sinong uupo sa minority sa first half and second half. But really, hindi natin matanggal na meron talagang kahati kami doon sa posisyon na yan. Dati, nung panahon ni Senator, when I was Senate President, walang problema yung minority dahil 2 lang po sila, Mr. President. So obviously, it was either Senator Coco or Senator Risa. Pero ito 5 po kami. So kung 5 po kami, that entitles us to about 2.5 seats in the CA.
So yan lang pong apela natin, by tradition, we don't have any problem like this. Because naghanap po tayo na kahati. Kung wala po tayong kahati, di toss coin na lang po yung kalahati. Sinong upo muna at sinong upo huli. Pero you cannot rob us from that 0.5 right of us to be able to sit in the Commission on Appointments. Mr. President. Tama. Noted. Ito, pakinggan nyo yung sasabihin ni Tito Sen, ha? With the permission of the Minority Leader, I'm sorry I took his time. The remarks of the gentleman is noted. Mr. President. The Minority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. We were expecting at least some kind of cooperation or acknowledgement of the members of the minority before the majority leader all of a sudden stands up. The members of the majority have been talking to us. Nakikipag-usap. Kanina lang, kinausap kami ng President Pro Tem. Ngayon, biglang titindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats. 10 members of the majority, all of a sudden. We're expecting more cooperation and more better treatment for the minority because we're trying to our best to treat you as well. Because we can make it harder for you if this is what you want. Kaya we were expecting, something better. Konting pakisamahan naman dito. It's been that way since before. Pero kung ganyan ang gagawin natin, kasi the other members of the majority should know that ano lang to it's a matter of party representation And if we do that, if we follow the party representation, simple 6 NPCs, 3 upo, they decide sino 3. 5 ang Nationalista Party, 2.5. So may bakanting 0.5. Yung PDP laban, 3. So 1.5. May isa at may bakanting 0.5. So pag pinagsama mo yun, 6 or 5. 6. And merong isang 0.5. And then there are 10 members who are either single members of the party or are independent. And in that case, 10 of them, 5 of them sits in the CA dapat. Tama. Yun ang dapat formula. Ganun lang kasimple dapat sana yung formula, Mr. President. Kung hindi naman, andun yung alternative. Biruin nyo kung susundin nyo yung sinasabi ni Tito Sen, wala nang pag-aawayan dyan Diba? Wala nang pag-aawayan kasi nga naman, may uupo sa PDP, may uupo sa Nationalist Coalition, diba? May uupo dun sa Independent at may uupo dun sa iba pa mga party, mga kababayan, sa iba pa mga partido. So wala nang pagtatalunan. Doon makikita natin na meron po talagang check and balance. Kaso nga lang ang problema pag ang pagbabasihan natin, yung minority-majority lang, yung marami ang uupo sa majority, tapos ilan lang yung pwedeng umupo dito sa minority, lutuan yan mga kababayan. Talagang kawawa ang taong bayan dito. Taong bayan na magdudusa dito kasi yung mga mapapa-appoint sa posisyon or sa mga bakanting posisyon sa gobyerno, dadaan sa mga yan. Dadaan sa mga yan. At ngayon, kung mga kaalyado nila yung nagpapa-appoint at naghahangad na magkaroon ng posisyon sa gobyerno, pwede mga kababayan na magkaroon pa rin dyan ng yan pa rin yung pagmumulan ng korupsyon pagdating po sa mga posisyon sa gobyerno na pwedeng ibigay ng Commission on Appointment. Kaya nga dapat talaga check and balance yung mga uupo dyan. Mas maganda yung sinasabi dito ni Tito Sen na pagbasihan na lamang po yung mga party system. Anyway, ituloy pa natin. Alternative formula which is majority-minority, okay. Pero we were expecting, the simple respect to the members of the minority. Kinakausap naman kami. Hindi kami saling-pusa dito. Tama! We can make this easy for you and we can make it also difficult for you. We leave it up to you, Mr. President. My objection stands. I don't think we should continue with the election until we have discussed this properly, Mr. President. Mr. President, if I may, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, God is my witness. Kita nyo ginamit na ang Diyos. Diba? Kung si Cayetano, Holy Spirit mga kababayan, si Joel Villanueva naman, God is my witness. Ganyan ba talaga pag wala maisagot kay Tito Sen? Gagamitin yung Diyos? Para para masabing kapanipaniwala yung sinasabi? Anyway, eto ulitin natin ng konti Kasi grabe, totoo naman yung sinasabi ni Tito Sen dito Biruin niya, ginamit na yung Diyos. Until we have discussed this properly, Mr. President. Mr. President, if I may, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, God is my witness. And we have been talking to the members. Kita nyo, napatingin si Cayetano Diba mga kababayan? Yan napatingin si Cayetano nung sinabing God is my witness. Yung dalawang Cayetano na magkapatid, napatingin kay Joel Villanueva
Kasi unang-una pag wala na maisagot, ano yung gagamitin na lang yung Diyos? Gagamitin na lang yung Panginoon? Grabe naman kayo. Gamit na nga kung tutusin mga kababayan ni Bato de la Rosa at saka ni Cayetano. Ang Diyos tuwing gagawa sila ng maling desisyon. Dito ba naman gagamitin pa? Ano, wala ba? Okay naman sa cellphone ko. Baka sa signal nyo lang. Anyway, tuloy pa natin. Of the minority leader even mentioned that we were talking to him, Mr. President, and the members of the minority. Senator Mig Zubiri, Senator Lauren Legarda is also aware of this for quite some time before the lull, Mr. President, during the order of business. Our Senate President Pro Temp again reiterated our request and our intention to actually. Kita nyo, nagtatawa ng mga kababayan yung dalawang Cayetano. Di ba? Tingnan nyo, nung sinabi niyang God is my witness, putik nagtatawanan yung napatingin yung dalawang magkapatid na Cayetano, tapos nagtatawanan. Eto, ulitin natin ng konti. We have discussed this properly, Mr. President. Mr. President, if I may, Mr. President, thank you, Mr. President. Mr. President, God is my witness. And we have been talking to the members of the minority. The minority leader even mentioned that we were talking to him, Mr. President, and the members of the minority. Senator Mig Zubiri, Senator Lauren Legarda is also aware of this for quite some time before the lull, Mr. President, during the order of business. Our Senate President Pro Temp again reiterated our request and our intention to actually move for this motion because, Mr. President, under the Constitution, the CA shall be constituted within 30 days after the Senate and the HOR shall have been organized with the election of the Senate President and the Speaker of the House. The Senate was organized, Mr. President, July 28. Therefore, Mr. President, the Commission on Appointments must be constituted not later than August 27. And that's next week, Mr. President, and we still have to issue notices, etc. Now, Mr. President, on the statements, and I sincerely respect our former Senate President, Mig Zubiri, Mr. President, let me just point out, Mr. President, no one's robbing of anything because we're doing this on the basis of the Supreme Court decisions, Mr. President. Mr. President, and if I may again, Mr. President, it is submitted, if the tradition, Mr. President, the concern here now, Mr. President, is can tradition on informal agreements between senators be cited in determining how many members from the majority and the minority blocks will be represented in the CA. Mr. President, again, this representation submits that we stick to the established mathematical pakinggan nyo yung sasabihin ni Tito Sen dyan. Formula and the use of Supreme Court decisions as guidance, Mr. President. Kaya po nagbigay sila ng desisyon so that we can be guided accordingly in determining the proportional representation in the CA. In the SC resolution, again, Mr. President, on Gingona versus Gonzales, the court said, no practice or tradition established by a mere tolerance can, without judicial acquiescence, ripen into a doctrine of practical construction of the fundamental law. In the same decision, Mr. President, in the Gingona resolution, it also states, who decides the question of proportionality, Mr. President? Who decides? The power to choose who among them will sit as members of the Commission on Appointments belong to the Senate, Mr. President. And that's why, Mr. President, mahina signal ni Jake. Hindi Apple yung signal ko dito. Okay, malakas naman yung signal ko. Pag mahina yung signal ko, sasabihin ko naman sa inyo eh. Okay naman yung signal ko, baka sa inyo lang may problema. And even this representation who made that motion will submit to the decision of every member of the Senate. And furthermore, Mr. President, in the Coseteng versus Mitra, the Supreme Court again pointed out the other political parties or groups, and I quote, other political parties or groups in the House such as petitioners, kaiba, which is presumably the member also with the coalition majority. Ang sabi po ng Supreme Court are bound by the majority's choices. Yan. Mr. President, last but not the least, as much sinasabi daw ng Supreme Court, mga kababayan, ay nakasunod sa gustong mangyari ng majority dyan po sa Senado. Ang pagpili, mga kababayan, siguro ng mga senator na magkakaroon ng seat dyan po sa Commission on Appointment. Ngayon, mga kababayan, pakinggan natin yung sasabihin ni Tito Sen. As we wanted to entertain the idea of coin tossing, Mr. President. My sister won in the mayoralty election in Bukawi by coin toss, Mr. President. But we have no precedence on this matter, Mr. President. And again, let me submit for the record that the Supreme Court provided us guidelines with all due respect to our colleagues, especially in the minority. Thank you, Mr. President. The minority leaders. Yes, thank you, Mr. President. Yan. The Gingona versus Gonzales issue should be the prevailing, not the Mitra or Coseteng versus Mitra, as mentioned earlier by the majority leader. The interpretation of Constitution Article 6, Section 1, Section 18 is very clear.
basis of proportional representation from political parties and party organizations. Ang linaw nun eh. Walang sinasabi itong majority and minority. Tama! Di ba mga kababayan, sunog dyan si Joel Villanueva. Kasi nga naman wala naman sinasabi itong majority-minority. Ang pinagbabasihan mga kababayan dyan, yung mga political party. Kasi doon nga mga kababayan may check and balance eh. Diba? Hindi inaano dyan, pinag-uusapan yung sinasabi ni Joel Villanueva na majority-minority. Na ang sinusunod ay yung gustong mangyari or desisyon ng majority sa pagpili ng mga senator na magkakaroon ng seat dyan po sa Commission on Appointment. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag yung sinabi ni Tito Sen. Diba, ginamit pa yung Diyos ni Joel Villanueva. Mali naman pala yung sinasabi. Anyway, tuloy pa natin. Mr. President, if I may, I believe the party organization is the minority and the majority. And I submit again, Mr. President, hindi po ako magmamagaling-galingan or magsasabing eksperto dito. But nais ko, Mr. President, na isubmit. Wala eh. Wala, supalpal siya kay Tito Sen. Sinupalpal siya ni Tito Sen mga kababayan eh. Wala naman nga sinasabi na patungkol sa majority-minority. Ang tinutukoy dyan yung party system mga kababayan. Yan yung pinagbabasihan kahit nung una pa man. Kung ang pag-uusapan ay tradisyon, yan po talaga mga kababayan yung tradisyon dyan. Sa Senado, pagkapipili ng mga senator na gustong magkaroon ng seat o pwedeng umupo, dyan po sa Commission on Appointment. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, wala pong nakasaad sa sinasabi ng Korte Suprema na ang masusunod ay yung majority. Itong aking posisyon sa body, Mr. President, at maging sa mga kasama natin dito sa bulwagang ito, Mr. President. Mr. President, di mo pwedeng sabihin yung laman ng Constitution ng parties, organizations, meaning majority and minority. That is a very poor interpretation, Mr. President. The basis of proportional representation from the political parties and parties or organizations registered under the party list system represented therein. Hindi ko makikita yung majority-minority doon, Mr. President. So I think kung sa mga simple membership ng mga committee, kinukonsulta members ng minority, kinukonsulta bawat members sila, bakit hindi sa napaka-importanting body like the Commission on Appointments? At hindi makakonsulta? The President pro temp was talking to us about it just a few minutes ago. That's the point, Mr. President. Bakit ganito? But then again, that is my appeal. And if it doesn't work, then let's work. Mr. President, I submit, Mr. President. I think we have been debating on this, Mr. President. Again, that is the position of this representation, and we submit it, Mr. President. Mahiya ba? Mahiya ba? Nakakuryente ba? Di ba bumasa-basa pa siya ng mga na sinasabing yun daw sinasabi sa Korte Suprema, wala naman pala doon. Di ba? Kita niyo mga kababayan, huwag kasi si Tito Sen. Kasi pag si Tito Sen mga kababayan, batikang senador na yan. Kung makikita nyo, yan po yung naitala sa kasaysayan na tumakbo ng senador at nanalo ng 5 beses. Ibig sabihin, satisfied ang mamamayang Pilipino sa pagtatrabaho po niya bilang senador. At sa sobrang dami ng karanasan niyan bilang isang senador, masasabi po nating batikang senador na yan. Kita nyo nga si Marcoleta mga kababayan, di ba? Nung sinunog mga kababayan ni Tito Sen at saka po nitong si Senator Ping Lacson, di ba wala silang nagawa? Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, dito naman po sa issue ng pagpili ng mga senator, hindi po ang pinagbabasihan dyan yung sinasabi na or gustong mangyari or sinasabi ng majority. Ang pinagbabasihan po dyan yung party system mga kababayan. Ano po, tsaka yung party organization. Anyway, ituloy pa natin. Before acting on the motion of the majority leader duly objected to by the distinguished minority floor leader, Chair would like to state for the record that neither the majority nor the minority has a monopoly of interpreting what the Supreme Court said in regard to the Supreme Court decision on the composition of the Commission on Appointments. In fact, that is the reason why in no less than 8 occasions, cases were brought before the Supreme Court precisely on the composition of the Commission on Appointments, beginning as early as 1951, the latest being in 2009. And the Senate is a deliberative body. The Supreme Court said it is the Senate that decides on these matters. Chair takes exception to the statement that this is being rammed because we debated on it, and when there is a motion duly objected to, our rules state very clearly that we should divide the House by acting on that clear
difference in opinion with respect to matters that the Senate needs to act upon, specifically that we should constitute and organize the Commission on Appointments within 30 days after the organization of both the House and the Senate. That date lapsing on August 27, 2025. What is Kita niyo yung sasabihin ni Cayetano dyan, mga kababayan, ha? the pleasure of Senator Cayetano? Sir President, aside from, with the permission of both the Majority Leader, Minority Leader, of course, as a former diplomat, I'd rather na mag-usap, and I think nag-uusap ng the last 2 weeks. Unfortunately, I think hindi umuusad yung point na mag-agree. But I was once in the position of the Minority Leader, and he was the Majority Leader. So I do understand the duty of Senator Soto not only to stand up here, but to make sure that in the CA, there is more representation for the minority. However, this is also unique because both the Senate President and the Minority Leader are from the NPC. Which is not the first time, because this happened during the time of the LDP, precisely because we're one of the 3 countries in the world, or 4, that presidential pero multi-party. Usually kasi pag presidential, 2 parties lang, so medyo malinaw yung representation. Having said that, my appeal lang is that kung hindi nga mapag-uusapan, aside from the 30-day, the 2 pending, aside from the diplomats and the military officers, it is the Secretary of Energy and Secretary of DNR. We all know that it's not only DPWH and flood control projects ang nag-cause ng baha. We also know that whether it's reclamations or kulang ng ECC, whether it's mga ilog na tinambakan, DNR yan eh. And we also know that laki ng problema sa kuryente in some parts of the Philippines. So I mean, further delay would might benefit us sa pag-uusap, but it will damage, the discussions of this with the secretaries, because the CA is such a powerful tool to get the secretaries on the right track. At kung hindi dapat sila i-confirm, hindi confirm. Kung i-confirm, through our collective efforts, I think itong flooding at saka itong kuryente madidiscuss na maaga. So I just like to empathize with both the Majority and Minority Leader, but emphasize that we have to decide sooner than later. Thank you, Mr. President. Noted. So yung appointment about po sa kanya, iniurong muna, mga kababayan, ni Cayetano, kasi nga hindi daw napapag-usapan ng maayos ito. Pero para sa akin, in my personal opinion, mas nag-a-agree tayo dun sa sinasabi ni Tito Sen, kasi nga naman dun natin makikita na mayroon pong check and balance. Kasi nga pagka puro ang na-appoint sa Commission on Appointment, mga senator na galing lahat sa majority at kokonti lang yung makakaupo dito sa minority, wala, mga kababayan. Yan ang sinasabing talagang lutong-luto. Hot cook ika nga, mga kababayan. Diba? Talagang lutong-luto. Kasi nga naman, mga kaalyado lahat ni Joel Villanueva yung mapapaupo dyan po, mga kababayan, sa Commission on Appointments. At yan po yung ayaw siguro mangyari ni Tito Sen. Ang gusto ni Tito Sen, bawat partido, para may check and balance, dapat lahat makaupo. Kumbaga sa isa PDP, may makaupo kahit isa or dalawa. Sa Nationalist People's Coalition, may makaupo, mga kababayan, kahit isa, dalawa. And then dun sa ibang mga partido pa, especially sa mga independent, may makaupo din. Para nang sa ganun kahit papaano, hindi umusad yung padri-padrino system. Para kahit papaano, mga kababayan, balance pa rin pagdating po dito sa Commission on Appointment. So kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin?